Minsan, hindi mo rin masisisi ang lahat ng pangyayari sa taong nagkasala. Minsan, may ambag ka rin kung bakit niya nagawang makagawa ng mali. Sabi nga nila, lahat ng aksyon ay may kaakibat na resulta. At kung minsan, ay mas mapait ang nagiging kapalit sa mga desisyong ating pinipilit. Dear Mama Mia, 4 na taon na kaming mag-asawa. OFW ang asawa kong si Bong, samantalang sales representative naman ako sa isang real estate company. Ako si Lucy, Mama Mia. At masasabi ko naman na pareho kami ng asawa ko na mahusay sa aming mga trabaho. At pareho rin kami na medyo malakas kung kumita ng pera. More than 200,000 monthly ang sweldo ni Bong sa abroad. At kumikita naman ako ng 50,000 to 70,000 pesos sa mga commissions ko in a month, depende sa dami ng benta. Mama Mia, masasabi kong pagdating sa pera ay may magandang hinaharap ang buhay naming mag-asawa. Ang problema ko lang talaga, Mama Mia, ay masyadong career-minded ang asawa kong si Bong. Sa katunayan yan, Mama Mia, tuwing matatapos ang kanyang kontrata, ay kumakagat na naman siya ng panibagong kontrata sa kung saan ay halos 1 taon siyang mawawala. Madalas na sinasabi ko kay Bong noon, Mama Mia, na pwede namang wag na siyang umalis ng bansa at magnegosyo na lang. Tutal ay may malaki na naman kaming naiipon. Palagi akong nakikiusap sa kanya, Mama Mia, na subukan na naming bumuo ng pamilya. Pero laging hindi enough para kay Bong ang lahat ng aming mga naipundar. Mama Mia, palaging iniisip ni Bong na pwedeng bumagsak anumang oras ang ekonomiya ng bansa. Tapos Mama Mia, ang sabi niya, baka maubos raw ang ipon namin kung hindi kami magtutulungang mag-asawa. Sabi niya, madaling maubos ang pera, kaya't hanggat kaya niya ay kikita at kikita siya ng malaki. Mama Mia, pinipilit ko kay Bong na wag na siyang umalis dahil ang gusto ko talaga ay mabuo na kaming pamilya. Gusto ko nang magka-baby na kami dahil hindi naman ako bumabata. Pero lagi niyang sagot sa akin noon ay darating din kami dyan. Mama Mia, 27 years old na ako. Ang mga kasabayan ko ay may mga anak na. Ang mga kaibigan ko ay may mga pamilya na. Yung iba nga magtatatlo na ang anak. Si Patty naman, na kapatid ko na mas bata pa sa akin ng 1 taon, ay may 2 anak na, Mama Mia. Kaya lagi kong pinipilit si Bong na sana ay wag na siyang lumabas at pagtuunan na namin ng pansin sa pagkakataong ito ang pagbuo ng pamilya. Pero kapag pinipilit ko siya, Mama Mia, at kapag nakukulitan na siya masyado sa akin, ay nag-iiba na ang tono ng kanyang boses. Lagi niyang iginigiit na future lang naming dalawa ang kanyang iniisip. Pero ang hindi niya maintindihan, Mama Mia, ay future din naman namin ang iniisip ko. Paano kung dumating ang panahon na hindi na kami pwedeng magkaroon pa ng anak? Mama Mia, sapat naman na ang pera na nasa bank accounts naming dalawa. Pinakita ko sa kanya na umabot na ang pera namin sa isang bangko ng 4.2 million pesos. May mga insurance na rin kami. Marami pang mga bangko sa amin na may almost tago 1 million pesos kaming ipon. Pero hindi pa rin niya maintindihan yon. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam kung talaga bang pera ang dahilan ni Bong kung bakit ayaw niyang makasama ako ng matagal. Baka ginagawa niya lang yung rason dahil ayaw niya talaga na magkaroon kami ng anak. Kahit kinukwentahan ko na siya sa dami ng ipon namin at mga insurances na nakuha namin,
Sabi niya pa rin ay pwedeng kahit anumang oras ay maubos ang lahat ng perang yun. Mama Mia, iginiit ko naman sa kanya na pwede namang ipangnegosyo ang pera para wag maubos kaagad. Pwede akong mag-aral ng culinary. Pwede kaming magnegosyo ng restaurant. Pero ayaw niya talaga. Mama Mia, sabi niya, pagbigyan ko na lang daw muna siya. At kapag aabot na ang edad ko ng 30, ay baka isipin na niya na magkaroon na kami ng anak. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ko ba pinakasalan ng lalaking ito. Hindi ko na maintindihan kung bakit sa dinami-nami na nanligaw sa akin noon, bakit siya pang sinagot ko. Siguro dahil nakikita ko sa kanya noon na napaka-responsable niyang tao. Totoo naman, Mama Mia. Responsable si Bong, lalo na pagdating sa pera. Pero hindi naman pwede na pera lang ang laging nagpapatakbo ng buhay namin, hindi ba? Mama Mia, hanggang isang araw sabi niya ay aalis na naman siya. Umiiyak na ako noon na humihingi sa kanya ng pagkakataon na sana wag na muna siyang umalis. Pero sabi niya, Mama Mia, hindi raw pwede dahil nakapirma na siya ng kontrata. 2 years lang naman daw yun. At pagkatapos ng 2 years ay mag-uusap kami ulit tungkol sa pinapangarap kong anak. Wala na akong nagawa noon, Mama Mia. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-eempake. Kaya naman hindi ko na lang siya pinansin. Kinabukasan, gising na ako nang magising si Bong. Maaga kasi ang flight niya, 9 a.m. Agad siyang nagbihis at hindi na nga kumain. Nasa kama pa rin ako noon, Mama Mia, at hindi siya pinapansin. Maya-maya pa ay lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo. Hindi ako kumibo dahil masamang-masama pa rin ang loob ko sa kanya. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Bulong ni Bong sa akin. Hindi mo ako mahal, Bong. Mahal mo ang sarili mo. Sabi ko sa kanya. Pagbalik ko, promise, pag-iisipan ko na lahat ng suggestion mo. Yun lang ang sinabi niya, Mama Mia, at umalis na siya. Hindi na ako nakasagot doon dahil nawala na siya sa gilid ko. Narinig ko na lang na sumara ang pintuan ng kwarto. Mama Mia, dumaan ng mga buwan at patuloy ako sa pagkuha ng kota ko sa aming kumpanya. Nakabenta ako ng worth 12 million pesos na bahay. At sa 5% commission ko ay naka-instant 600,000 pesos agad ako. Inilagay ko agad yon sa bangko. Kinagabihan ay nag-email ako kay Bong at binalita ko sa kanyang nangyari. Masaya ang sagot ng asawa ko, Mama Mia. At sinabing nag-iisip na siyang umuwi na for good after matapos ang kontrata niyang yun. Tuwang-tuwa ako, Mama Mia, at nangako pa ako na lalo kong pagbubutihin ang pagbenta para matuwa sa akin ang mister ko at wag na siyang umalis pa ng bansa. Dumaan pa ang maraming buwan, Mama Mia, at nakatakda ng umuwi ulit sa Pilipinas ang asawa ko. 3 months na lang noon ay matatapos na ang kaniyang kontrata. Naka-online ako noon sa Yahoo Messenger at nakikipag-usap ako kay Bong via webcam. Love, hindi ko na talaga mahintay ang pag-uwi mo. Sabi ko. Masayang-masaya akong ibinalita sa kanya na malaki-laki na ang naipon namin at hindi na siya magsisisi sa desisyon niya na umuwi na ng bansa for good, Mama Mia. Pero naggulat ako sa sagot ni Bong sa akin. Nagmaang-maangan siya, Mama Mia. Nagsabi niya ano ba raw ang ibig kong sabihin. Pinaalala ko sa kanya ang sinabi niya last year na kung saan sabi niya ay gusto na niyang umuwi ng Pilipinas for good. Pero kinorek niya ang sinabi ko, Mama Mia. Wala raw siyang sinabi na uuwi na siya for good at ang sinabi niya ay pag-iisipan niya raw ang possibility na umuwi na for good. Kaso,
Kaso Mama Mia, may isang company daw from Australia ang nangangailangan ng services na ginagawa niya. Maganda raw ang offer. In fact, ay mas maganda raw ang offer sa Australia kaysa sa kasalukuyang bansa na kanyang pinagtatrabahuan. Doon ako naggalit sa sinabi ni Bong, Mama Mia. Lagi niyang sinasabi sa akin na lahat ng ginagawa niya ay para sa akin. Lahat ng pagsasakripisyo niya raw sa abroad ay para sa future namin, hindi raw para sa sarili niya. Kaya naman Mama Mia, nagalit talaga ako sa kanya. Sabi ko useless naman ang mga sasabihin ko sa kanya dahil lahat ng sasabihin ko ay narinig na niya sa akin dati. Kaso lang, wala naman siyang pakialam maging sa nararamdaman ko. Sinabi kong tumuloy na siya sa Australia. Sinabi kong magpakasubsub siya sa kanyang trabaho dahil yun naman ang gusto niya. Bago pa siya makasagot Mama Mia ay pinatay ko na ang chat naming dalawa. Magdamag akong umiyak noon. Kinabukasan ay namumugto ang mga mata ko nang pumasok ako sa opisina. Napansin agad ito ng aming branch manager na si Sir Aljun. Mama Mia, nangungulit si Sir Aljun kung ano raw bang problema ko kung bakit ako umiiyak. Hindi ako sumasagot. Hanggang sa ipinakita niya sa akin ang 2 ticket ng isang concert. Mama Mia, nagbaang-maangan ako. Pero nung sabihin niya na concert ticket yun para sa paborito kong artista, ay nawala na lahat ng lungkot na nararamdaman ko. Ngumiti ako Mama Mia. Sabi niya sasamahan niya raw ako. Actually, regalo raw niya yun sa akin at pwede ko raw isama ang isa kong kaibigan. Pero sabi ko, wala naman akong maisasama. Kaya naman nagpresenta siya na siya na lang ang sasama sa akin. Mama Mia, nung pumayag ako ay tinanong niya ako ulit kung ano raw bang ang problema ko. Sinagot ko siya Mama Mia. At ang sabi niya, pareho raw kami na broken-hearted. Well, hindi naman siya broken-hearted na katulad ko. Siya kasi matagal-tagal ng single. Ewan ko ba, siguro iniintay niya yung ex niya na hindi na bumalik sa kanya. Pero pagkatapos ng usapan yun ay nagkasundo kami na susunduin niya ako ng 6 p.m. sa bahay. Pareho nga kaming nagtungo sa concert na yun. At pagkatapos ng masayang concert ay kumain kaming dalawa sa labas. Talagang mabait si Sir Aljun sa mga sales representatives niya Mama Mia. Actually, hindi ito ang first time na inilabas niya ang isa sa kanyang mga sales representative. Ngunit naging iba na Mama Mia. Naging iba sa akin dahil ako inilabas niya ako ng solo. At hindi lang isang beses yun. Naulit nang naulit ang paglabas-labas namin ng kaming dalawa lang. Hanggang sa unti-unti Mama Mia ay hindi ko na mamalayan pero parang nahuhulog na ang loob ko sa aming branch manager. Isang gabi, 2 months bago umuwi ang asawa ko sa Pilipinas, ay nanood kami ng sine ni Sir Aljun. Noong ihahatid na ako ni Sir Aljun sa bahay Mama Mia, ay dumaan muna kami sa Pasay, kung saan ay talamak ang mga motels. Bigla niyang iniliko ang sasakyan sa isang motel Mama Mia. Alam ko kung ano ang gusto niyang mangyari, pero hindi ako umangal. In fact, Mama Mia, ay parang mas na-excite pa ako sa idea na magsasama kami sa iisang kwarto. Sa loob ng motel ay para kaming magkasintahan na matagal na hindi nagkita. Habang patungo kami sa kama ay unti-unti na niyang tinatanggal ang mga damit ko sa katawan. At pagdating sa kama Mama Mia ay agad na bumaba ang mga bibig ni Sir Aljun papunta sa aking mga dibdib. Mama Mia, matagal-tagal nang walang aksyon ang buhay ko.
Kaya naman na-excite ako sa ginagawa sa akin ni Aljun. Hindi na ako tumutol pa. Bagkos ay bigay todo pa ako sa mga ginagawa niya sa katawan ko. Bawat halik sinusuklian ko. Bawat haplos ibinabalik ko ng mas todo. Mama Mia, may nangyari nga sa aming dalawa ni Aljun nung gabing yun. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero habang magkaniig kami ni Aljun ay naiisip ko na sana siya na lang ang asawa ko. Sana hindi na lang si Bong. Dahil sa totoo lang, ang pagpapaligayang ginagawa sa akin ni Aljun ngayon ay hindi naman kailan nagawa ng asawa ko sa akin. Mama Mia, kakaibang ligaya ang pinaparamdam sa akin ng mga oras na yon ni Aljun. Hindi siya nagmamadali. Bawat kilos na binibigay niya sa akin ay kalkulado. Bawat haplos ay pinag-iigihan niya. Walang parte ng katawan ko na hindi niya pinagpala. Bagay na hindi nagawa ng asawa ko noon. Si Bong kasi, Mama Mia, sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa ay parang lagi na lang nagmamadali. Pero iba si Aljun. Lahat ay sinisavor niya. Kaya naman kakaibang ligaya at kakaibang satisfaction ang naibigay niya sa akin. At pagkatapos ng aming pagniniig, Mama Mia, ay sinabi pa niya na matagal na raw niya akong gusto. In fact, matagal na raw siyang humahanga at nagnanasa sa akin. Ang sabi niya pa ay parang minamahal na nga niya ako. Hindi ko alam, pero para akong isang teenager na first time inoferan o sinabihan ng pagmamahal ng kanyang crush. You are the woman that I want to spend my life with, Lucy. Yun ang sabi niya sa akin. Ngumiti ako, Mama Mia, pagkatapos ay hinalikan ko siya sa mga labi niya. Hindi ko alam, pero yung halik pala na yun ay siyang magsisindi ng panibagong init ng aming mga katawan. Yung halik na yun, Mama Mia, ay nagbigay ng panibagong bakbakan sa aming dalawa. Hindi ko alam, pero ang bilis uminit ng mga katawan namin para sa isa't isa. Siguro, Mama Mia, dahil matagal nang walang gumagalaw sa katawan ko. Magto 2 years na rin simula nung umalis si Bong. At bago siya umalis ay 2 linggo na kaming hindi nagniniig. Kaya naman matagal na panahon na talaga yon. Mama Mia, kung dahan-dahan na ang aksyon ni Aljun nung unang may nangyari sa amin, nung pangalawang beses ay mas lalo pa siyang dumahan-dahan. Bawat haplos ramdam na ramdam ko. Bawat halik ramdam ko, Mama Mia. At dahil sa ginawa niya, Mama Mia, ay hindi ko na na-realize na isa palang malaking pagkakasala ang ginagawa ko. Pagkakasala sa asawa kong si Bong. Pero habang ginagawa namin yun ni Aljun, ay naiisip ko rin na baka nga ginagawa din yun ni Bong dun sa abroad. Ako nga nagawa ko kahit babae ako. Si Bong pa. Mas malaki ang pangangailangan ng lalaki pagdating sa usapang sex kaysa sa babae. Kaya naman, Mama Mia, inalis ko lahat ng konsensyang nararamdaman ko noon. Inisip ko na lahat ng ginagawa ko siguro ay matagal nang ginagawa ng mister ko. Siguro nga, Mama Mia, mas grabe pa ang ginagawa ni Bong. Siguro nga, meron siyang kinahuhumalingang babae doon sa abroad. Dahil kung wala, bakit mas gugustuhin niya doon na wala ako kaysa sa dito sa Pilipinas na pwede na kaming magsama at bumuo ng pamilya? Mama Mia, damang-dama ko ang lahat ng inilabas ni Aljun sa sinapupunan ko. Doon ay bigla kong na-realize ang nagawa ko. Nagkasala ako ngayon sa asawa ko. And worst, may iba pang lalaking nagpunla sa loob ng sinapupunan ko.
Pero kahit na ganun, kahit na may kurot ng konsensya akong nararamdaman, ay hindi ko pa rin maikakaila ang kakaibang satisfaction na nabigay sa akin ni Aljun. For the first time in many years, Mama Mia, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng pagmamahal. Pagmamahal na galing sa isang taong hindi dapat, dahil hindi siya ang asawa ko. Inubos lahat ni Aljun ang aming mga lakas nung gabing yon, Mama Mia. Bago kami tuluyang nag-collapse sa ibabaw ng kama. Nakatulog si Aljun sa tabi ko, habang ako naman ay nakatingin sa salamin sa itaas. Kitang-kita ko, Mama Mia, ang mga hubad naming katawan ni Aljun sa ibabaw ng kama. Pumikit ako at siya kaniyakap si Aljun. Natulog kaming dalawa. At nung magising kami ay naulit pa ng 2 beses ang aming pagniniig. At wala akong pinagsisisihan kahit sa sinapupunan ko lahat, pinalabas ni Aljun. Dumating ang araw, Mama Mia, na uuwi na dapat si Bong. At nagulat siya nang makita ang kapatid kong babae na sumundo sa kanya at hindi ako. Sabi ng kapatid ko ay nagtanong raw si Bong kung galit pa ba ako sa kanya. Pero ayaw siyang sagutin ng kapatid ko, Mama Mia. Alam kasi ng kapatid ko ang nangyari. Alam niya, Mama Mia, na nagkasala ako kay Bong. At alam niya kung ano ang susunod kong gagawin. Alam niyang iiwan ko na ang asawa ko. Ngumiti lang ang kapatid ko, Mama Mia, at hindi raw siya sumagot. At dahil daw doon ay nakaramdam siya na parang nababahala si Bong. Pero hindi na niya ulit tinanong pa ang kapatid ko. Pagdating niya ng bahay ay umalis agad ang kapatid ko matapos nitong iabot ang sulat na pinapaabot ko kay Bong. Mama Mia, ang nilalaman ng sulat na yun ay isang balita na alam kong makakasakit sa asawa ko. Pagkatapos kasi ng may nangyari sa aming dalawa ni Aljun, ay narealize ko, Mama Mia, na hindi si Bong ang makakapagbigay ng tunay na ligaya sa akin. Hindi siya kundi si Aljun. Dahil si Bong, wala siyang ibang mahal, Mama Mia, kundi ang trabaho at ang pera niya. Alam ko naman na hindi ko dapat ginajustify ang ginawa kong kasalanan sa asawa ko. Pero Mama Mia, kung ikaw ba ang nasa kalagayan ko noon, papayag ka ba na ganun-ganun na lang kayong dalawang mag-asawa? Ikinasal kami ni Bong at nangako kaming magsasama habang buhay. Pero sa buong duration na kasal kaming dalawa, ay siguro mabibilang lang sa mga palad ko ang mga buwan na magkasama kami. Dahil lagi siyang nasa abroad at lagi siyang nagtatrabaho. Kaya naman nung may nangyari sa aming dalawa ni Aljun, ay doon ko na-realize, Mama Mia, na hindi si Bong ang kailangan ko. Ayoko nang mabuhay ng ganon. Hindi ko nakakayanin, Mama Mia. Nag-asawa nga ako para may katuwang ako sa buhay. Tapos iiwan niya ako. Kaya naman iniwan ko sa kapatid ko ang passbook namin, kung saan nakadeposito ang pinapadalang pera sa akin ni Bong. Kaakibat ng passbook na yun ay ang sulat na pinabibigay ko sa kanya. Gusto niyo bang malaman kung ano ang nilalaman ng sulat, Mama Mia? Eto po, basahin niyo. Hi Bong, patawarin mo ako kung hindi ko na kayang maghintay. Malinaw na sa akin ngayon na mas mahal mo ang pera mo kaysa sa akin na asawa mo. Hindi mo iniisip na nahihirapan ako. Sa loob ng halos 8 taon na mag-asawa tayo, halos 8 buwan lang tayong nagsama. Mas importante sa'yo na bumalik sa abroad kaysa sa trabaho mo kaysa sa makapiling ako dito sa Pilipinas. Patawarin mo ako, Bong, pero ayoko na.
Ayoko na ng ganitong buhay. Sawang-sawa na ako. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamamahal mo sa buong buhay mo, ang kalayaan mo. Ibibigay ko ang gusto mo na pumili at piliin ang career mo. Ibinabalik ko na sa iyo, Bong, ang kalayaan mong maging binata ulit. Iniwan ko ang mga passbook kung saan nakadeposito ang mga perang ipinapadala mo sa akin. Iniwan ko rin lahat ng mga titulo ng lupa na binili natin sa pamamagitan ng pera mo. Wala akong ibang dadalhin sa pag-alis ko kundi ang mga sarili kong gamit at ang bank account ko kung saan laman ito ang mga komisyon na natatanggap ko sa pagbebenta ko ng bahay at lupa. Paalam, Bong. Magpakasaya ka sa buhay mo at ganun din ang gagawin ko sa buhay ko. Paalam. Nawa ay matagpuan mo ang matagal mo nang hinahanap. Nawa ay maging masaya ka dahil wala na ako bilang balakid sa mga gusto mong marating sa buhay mo. Mama Mia, ilang oras pang nagdaan at nasa daan na kaming dalawa ni Aljun. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa kanilang probinsya ay nakatanggap ako ng mga chat messages mula kay Bong. Nagtatanong siya kung nasaan ako. Humihingi siya ng tawad sa lahat ng kaniyang pagkakamali. Humihingi siya ng isa pang pagkakataon, Mama Mia. Pero huli na ang lahat. Sabi niya susubukan niya akong hanapin. Pero sabi ko wag na. Hindi na niya ako mahahanap pa dahil magpapakasaya na ako sa buhay ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay nagdesisyon kaming dalawa ni Aljun na lumabas ng bansa. Si Aljun kasi, Mama Mia, ay Canadian citizen dahil napetisyon na siya ng kanyang mga magulang. Sumama ako sa kanya. Hindi naging madali ang pagproseso ko ng mga papeles ko, Mama Mia, dahil hindi ko naman asawa si Aljun. Sabi niya sa akin ay asikasuhin ko na raw ang annulment namin ni Bong. Pero alam kong hindi pa yun maaari. Alam ko na magmamakaawa pa sa akin si Bong na babalik ako sa kanya. Alam kong marami pang sumbatan na mangyayari sa aming dalawa. Kaya minabuti ko, Mama Mia, na padaanin muna ang panahon nang sa ganon ay tuluyan na siyang makalimot. Mabuti na lang, Mama Mia, at may mga fixers kaming kilala. Nagawa nila ng paraan na nakaalis ako ng bansa. Doon ko na rin ipinanganak ang anak naming dalawa ni Aljun, isang batang babae. Masayang masaya ako sa buhay ko, Mama Mia. Alam ko na ang buhay na yon ay nagsimula sa isang malaking pagkakamali. Pero hindi ko naman yon pinagsisisihan. Hanggang sa isang araw ay naisipan ko na kumustahin na ang dati kong asawa. Chinat ko ang kapatid ko at nagtanong ako tungkol sa buhay ni Bong. Sabi niya hindi na raw bumalik sa ibang bansa pa si Bong matapos ko itong iwan. Sabi niya masyado raw nasaktan ang damdamin ni Bong kaya't hindi raw ito lumalabas ng bahay ng halos isang buwan. Naging concern nga ang mga magulang at kapatid ni Bong, pati na rin sila at ang mga magulang ko sa panahon na nag-iisa si Bong. Mama Mia, hindi niya lang daw sinabi sa akin yun dahil alam niya na ayaw kong makarinig ng mga balita tungkol kay Bong. Mama Mia, unti-unti naman daw na natatanggap ni Bong ang mga nangyari. Nagsimula raw ito ng negosyo. Isang restaurant, Mama Mia, na nakapangalan pa sa akin. After a year daw ay nagtayo ito ng additional branch ng restaurant niya. And after 2 years ay nag-o-offer na ito ng franchising at 3 agad ang naging interesado. Mama Mia, sa mga balita ng kapatid ko tungkol sa asawa ko ay naisip ko na naging maganda rin pala ang kinahinatnan ng paghihiwalay namin at pangiiwan ko sa kanya sa buhay niya. Lagi pa raw daw nagtatanong si Bong
sa kapatid ko kung babalik pa ba ako at kung kailan ang balik ko ng Pilipinas. Sabi ng kapatid ko sa tingin niya raw Mama Mia ay hihingi pa ng isang pagkakataon si Bong para bumalik ako sa piling niya at bumalik kaming dalawa sa dati. Pero Mama Mia, aaminin ko na wala na talaga akong nararamdaman kay Bong dahil pinakita at pinaramdam naman sa akin ni Aljun na hindi ako nagkamali sa pagpili ko sa kanya. At after 5 years ay naisipan kong mag-email kay Bong Mama Mia. Babalik ako ng Pilipinas. Pero hindi para bumalik sa kanya. Ang rason ko kung bakit ako babalik Mama Mia ay para i-annul na ang kasal naming dalawa at nang sa ganon ay makapagpakasal na ako kay Aljun. Mama Mia, nung magkita kaming dalawa ni Bong ay nakita kong naging maganda ang itsura niya. Ibig sabihin, malaki ang ikinaganda ng buhay niya nung nawala ako. Maging ako naman Mama Mia ay malaki ang nagbago sa akin. Pero alam ko na mukha talaga akong masaya at fulfilled sa buhay ko dahil yun ang totoo. Nakita na rin ni Bong ang anak naming dalawa ni Aljun. 4 na taon na ang bata noon at smart at magaling kumilos at magsalita. Tinitigan ni Bong ang anak ko. Sabay sabing, kamukhang kamukha mo siya Lucy. Umiti ako sa kanya at kinarga ko ang bata. No, hindi naman masyado. Mas malaki ang nakuha niya sa kanyang ama. Sabi ko sa kanya pagkatapos ay tumingin ako sa labas kung saan nasa kotse naghihintay si Aljun. Lumabas si Aljun sa kotse Mama Mia at lumapit sa amin. Umakbay siya sa akin. Akala ko nga ay magagalit si Bong pero ngumiti lang siya sa amin. Sabi niya, larawan raw kami ng isang masaya at kumpletong pamilya. Isang pamilyang masaya at nagmamahalan. Sabi niya Mama Mia nagsisisi raw siya na hindi niya naisip na gawin kaming priorities noon. Na gawing priority niya sa buhay niya ang pagmamahalan at ang pag-aasawa naming dalawa. Pero Mama Mia, sabi ko naman kay Bong ay wag na naming ungkatin pa ang nakaraan. Nandito ako para tuloy-tuloy na kaming makapag-move on lahat. Pero hindi naman tumigil si Bong. Sabi niya, oo nga at nakamit niya ang pangarap niya, ang pera at yaman. Pero nawala naman daw ako sa buhay niya. Isang pagkakamali daw na habang buhay niyang pagdudusahan. Mama Mia, ang buong akala ko talaga ay mag-e-emote pa si Bong. Ang buong akala ko ay gusto pa niyang bumalik kami sa dati. Pero ang sabi niya ay makikipag-cooperate raw siya sa hinihingi kong annulment. Kaya naman Mama Mia na i-file na agad ang annulment naming dalawa ni Bong. Nakipag-cooperate nga siya. At hindi nagtagal, 5 buwan lang ang lumipas ay nag-grant na ng korte ang annulment of marriage naming dalawa. Mama Mia, humingi ako kay Aljun ng isang pagkakataon na makausap ko ng masinsinan si Bong. At nung nagkaharap na kaming dalawa ay hindi na niya pinigilan pa ang luha sa kaniyang mga mata. Humihingi siya ng tawad dahil pinahirapan raw niya ang buhay ko. Pero sabi ko naman pinatatawad ko na siya matagal na. Ako naman ang humingi ng tawad sa kaniya Mama Mia. Sabi ko, kasalanan ko ang lahat. Dahil hindi ako nakontento. Dahil naghanap ako ng kumpletong pamilya. Siguro nga talagang minahal namin ang isa't isa. Pero magkaiba lang ang mga prioridad namin sa buhay. Sabi ko Mama Mia, kung uulitin ang panahon ay baka mas kinumbinsi ko pa siya na wag nang umalis ng bansa at pagtuunan ng pansin ang pagbuo namin ng pamilya. Mama Mia, ang pagkikita naming yun ni Bong ay nauwi sa iyakan. Iyakan dahil marami kaming mga pinagsisisihan sa mga naging desisyon namin noon sa buhay.
lalo na si Bong. Sabi niya, Mama Mia, kung maibabalik niya raw ang panahon, ay gagawin niya. Mabalik lang ako sa piling niya. Pero inassure ko naman siya, Mama Mia, na meron at merong babaeng nakatakda sa kanya. Kailangan niya lang tanggapin na wala na kaming dalawa at kailangan niyang magpatuloy na mabuhay, hindi para sa akin kundi para na sa sarili niya. At yun nga ang nangyari. Matapos ang usapan namin yun ay nagkaroon kami ng kapayapaan sa aming mga dibdib. Kapayapaan dahil kahit na nagwakas ang pagsasama at ang kasal naming dalawa, ay hindi naman nagwakas noon ang pag-asa sa puso namin. Lalo na ang pag-asa ko na makakahanap pa ng ibang mamahalin si Bong. 3 months after mag-grant ng korte ang annulment naming dalawa ni Bong, ay nagdesisyon kami ni Aljun na magpakasal na. Pagkatapos ng aming kasal, Mama Mia, ay bumalik na kami sa Canada. Pagkatapos lang ng 1 taon, ay nagkaanak ulit kami ni Aljun ng isang lalaki. Kompleto na ang buhay ko, Mama Mia. Masaya na ang pamilya ko. Hindi man si Aljun ang unang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay, pero siya naman ang nagbigay sa akin ng labis-labis na pagmamahal at kasiyahan. Si Aljun, Mama Mia, ang lalaking pumipili sa akin sa araw-araw. Hindi madali ang buhay namin sa Canada. Maraming mga pagsubok. Pero si Aljun, Mama Mia, hindi niya binitawan ang kamay ko at sabay naming hinaharap at nilalagpasan ang mga pagsubok na dumarating sa aming pamilya. Mama Mia, hindi ko rin maiiwasan ang ma-homesick, lalo na't iba talaga ang buhay sa Canada kaysa sa buhay dito sa Pilipinas. Mabuti na nga lang at na-discover ko ang inyong YouTube channel at isa ito sa pampawala ng homesick ko, maliban sa pakikipag-usap ko sa pamilya ko sa video call. Mama Mia, isa po ako sa una niyong mga followers. At aasahan ko na marami pa kayong ma-inspire at marami pa kayong kwentong maisishare sa lahat ng inyong tagapakinig. Masarap kasing sumulat sa inyo, Mama Mia. Masarap mag-share ng kwento dahil naibabahagi niyo ang tunay naming nararamdaman at hindi kami nakakaramdam ng panghuhusga mula sa inyo. Siya nga pala, Mama Mia, gusto ko lang ibalita sa lahat na last year lang din ay nabalitaan ko na ikinasal na si Bong sa bago niyang girlfriend. At ang girlfriend na yon ay isa sa mga kaibigan namin nung college. Masayang masaya ako para sa kanya. Siguro nga ito talaga ang destiny namin. Natagalan lang bago kami makarating sa kanya-kanya naming dapat puntahan at dapat destinasyon. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa ay marami pang mag-share ng magagandang storya dito sa YouTube channel mo. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagmamahal, Lucy. Maraming salamat, Lucy, sa pag-share mo ng iyong karanasan sa buhay. Totoo nga namang walang tuwid na daan patungo sa kinabukasan at patungo sa buhay na ating inaasam-asam. Maraming mga balakid, maraming mga pagsubok. Pero ang isa lang ang sigurado, kung hindi ka susuko, darating at darating ka rin sa destinasyon na para talaga sa iyo. Sa mga gustong mag-share ng kanilang storya ng buhay katulad ni Lucy, huwag niyo pong kalimutan na pwede po kayong mag-email sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo ring kalimutan na i-like at i-share ang video ni Lucy para marami ang ma-inspire sa kanyang storya. Hindi man naging uliran ang umpisa ng kanyang kwento, hindi man ito naayon sa moralidad ng marami sa atin, pero isa lang naman ang importante doon. Pareho silang nagkapatawaran at naging masaya ni Bong sa piling ng mga bago nilang minamahal. Hanggang dito na lamang po. Ako po ang inyong Mama Mia.